Sa Gaza naman, nahinto ang live na pag-uulat ng reporter ng tamaan ng Israeli missile ang isang gusali sa kanyang likuran. Sinubukan ng reporter na ipagpatuloy ang pag-uulat pero bakas sa kanyang boses ang takot kaya pinagpahinga muna siya ng kanilang anchor. Nangyari yan kasunod ng sorpresang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Gumanti ang Israel at inanunsyo ang anilay complete siege sa Gaza kung saan puputulin daw nila ang supply ng kuryente, tubig, pagkain at langis. 7 Pilipino pa ang patuloy na hinahanap sa gitna ng gulo sa Israel. Ang isang grupo naman ng Pinay caregivers doon ikinuwento kung paano sila nakaligtas mula sa mga airstrike at pag-atake. Sa gitna ng kaliwat ka ng pagpapasabog at airstrikes. Sa mga mamad o bomb shelter nagtago ang mga Pilipinang caregiver na naipit sa bakbakan. Ang caregiver na si Marisa, dali-dali raw pumasok sa bomb shelter nang salakayin ng grupong Hamas ang kanilang komunidad malapit sa border ng Israel at Gaza. Nasaksihan niya ang pamamaril sa lolong Israeli na kanyang inaalagaan. Talagang nagyakapan kami kasi akala ko papasukin kami dun sa mamad. Akala ko katapusan na namin. Akala ko katapusan ko na. Pero salamat pa din at tininig ni God yung panalangin namin. Sinasali at Rubilin, labis daw ang pangamba nang may kumatok sa kanilang bomb shelter at nagpakilalang Israeli soldiers. Since hindi po kami sure at wala din naman pong announcement sa mga group chat, lalo na po dun sa kibbutz namin, kahit ano pong katok ang ginawa nila, hindi po kami sumagot, hindi rin po namin binuksan. Kami ba kayo, sabing gano'n. Tapos hanggat di namin binubuksan, hindi po sila tumitigil sa pagkatok. Binuksan nila kalaunan ng pinto, tsaka iniligtas ng mga sundalong Israeli. Sa kanilang biyahe patungo sa mas ligtas na lugar, tumambad ang kabi-kabilang pinsala at sunog sa Gaza border. Pansamantalang nakatira ngayon si Rubilin sa isang shelter sa northern part ng Israel. Ayon sa ating embahada sa Israel, umabot na sa 22 Pilipino ang nasagip mula sa gulo sa Israel. Isa sa kanila ang ginagamot sa isang ospital, habang ang isa ay nagpapahinga na matapos gamutin dahil nakalanghap ng usok. 7 Pilipino pa ang unaccounted o hindi pa matunton. We're closely coordinating with IDF. Binigay na namin sa kanila yung pangalan at saka yung last known location nila at nang makita sila ng IDF. Dahil sa gulo sa Israel, inirekomenda ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na wag munang bumiyahe o pumunta roon. Ayon naman sa Philippine Embassy sa Jordan, 25 Pilipino na sa Gaza ang humiling na sila'y maiuwi sa Pilipinas. 6 na Pilipino sa Israel ang patuloy pang hinahanap ng mga otoridad sa gitna ng bakbakan ng Israeli forces at grupong Hamas. Kabilang sa mga hindi pa matunto ng isang lalaki na napanood daw ng kanyang asawa sa isang viral video habang hawak umano ng armadong grupo. Saan man lumingon, nagsusulputan ang makakapal at itim na usok sa Gaza City. Malalakas na pagsabog ang umaalingaw-ngaw. 4 na araw na ang gulo sa pagitan ng Israel at ng grupong Hamas. At kasama sa mga naiipit sa karahasan ang ilang OFW sa Israel. Kuha ito ng caregiver na si Irene habang nasa loob ng isang mamad o bomb shelter sa kasagsagan ng pagsalakay ng Hamas sa bahay ng kanyang employer. Nila ko na yung mamad, kaya pinagbabaril ko. Buti na lang po talaga na hindi talaga mabuksan yun. Matapos ang 35 oras sa loob ng bomb shelter, tumambad ang mga basyo ng bala, wasak na kagamitan at kisaming tinadtad ng bala. Tapos alam pa talaga na kalaban na andun pa kami. Nasa isip ko paano kung i-hostage ako. Yun po talaga sumagit talaga sa isip. Nang makahingi ng saklolo sa Philippine Embassy sa Israel, agad siyang natunton at nasagip ng Israel Defense Force o IDF. Ayon sa OWA, sa ngayon, may 2 ng kumpirmadong nasugatang Pilipino dahil sa karahasan doon.
Sa tala naman ng DFA, 6 na Pilipinong naipit sa bakbakan ang hindi pa makontak at hindi pa matukoy ang kinaroroonan. It's possible they're still in the bunkers. Kabilang sa mga hinahanap pa si Jelinor Pacheco na ayon sa kanyang misis ay dinukot ng Hamas base sa mga kumakalat na video sa social media. Base po sa video makikita niyo po doon na sinakay po siya Tapos hanggang ngayon wala pa rin pong balita. Kaya nag-aalala na po kami. Ang huling text daw sa kanya ng asawa. Sabi po niya, pinasok na kami, Han. Ingatan mo yung mga anak natin. Bineberipika pa ng ating embahada sa Israel kung dinukot nga ng Hamas si Jelinor. Dahil sa tuloy-tuloy na airstrike ng Israel sa mga kuta ng Hamas sa Gaza Strip, 38 Pilipino roon ang humiling na ng repatriation. Wala pang pinapatupad na deployment ban sa mga hotel worker pero kailangan ng go signal mula sa gobyerno ng Israel kung tuloy ang pagpunta ng mga OFW roon. Wala ring travel ban lalo't marami sa tourist destinations gaya ng Jerusalem at Nazareth ay hindi naman apektado ng gulo. Pero payo ng DFA, ipagpaliban muna ang biyahe pa Israel hanggat hindi humuhupa ang sitwasyon. Kahit gabi walang tigil ang airstrikes ng Israel sa Gaza City bilang ganti sa pag-atake ng grupong Hamas itong weekend. Pagsikat ng araw, kita kung paano pinatag ng mga bomba ang mga gusali. Libo-libo na ang nasawi. Kabilang ang 2 Pinoy na ayon sa Department of Foreign Affairs ay nasawi sa unang bugso ng pag-atake ng Hamas itong Sabado. 33 anyos sa Pinay caregiver ang isa, natubong Pangasinan at bagong kasal pa naman. Yung isa po ay habang pinepuwersa ng militante, mga terorista yung kanilang pinto. Pagbukas po ng pinto, niratrat po yung mag-amo, yung caregiver at saka yung kanyang amo. Habang isa pa ay 42 anyos sa lalaking tubong Pampanga. Yung isa po ay pinatay pero hindi po namin alam kung anong circumstance. Pero isa po siya dun sa mga natangay ng Hamas. Ikinalungkot ni Pangulong Marcos ang pagkamatay ng 2 na hindi muna pinangalanan ng embahada sa pakiusap ng kanilang pamilya. Kinundi na rin ng Pangulo ang mga pagpaslang at ang nagpapatuloy na karahasan. Tatawagan daw ng Pangulo ang mga naulila. Kanina nakipagpulong siya kay Israeli Ambassador Ilan Flus. Nag-aalala raw siya sa 3 Pinoy na nawawala pa rin. Sa mga nasugatang Pilipino sa Israel, isa na lang nagpapagaling sa ospital. Saksi ang isang OFW sa pagpatay ng Hamas sa kanyang kapitbahay. Yung dalawa sa gitna naming bahay, yun yung patay. Pinagbabaril nila, pumasok yung mga Hamas. Itinaas na ng DFA ang alert level 2 sa Israel. Ibig sabihin, walang bagong deployment ng mga OFW. Wala namang sapilit ang pagpapauwi sa mga Pilipino roon. As the ambassador has mentioned, the killings happened on day 1 and the situation has considerably improved since then. Kung sa Israel bubuti ng sitwasyon, tuloy-tuloy naman ang paglikas sa mga nasa Gaza. 70 sa 137 Pilipino roon ang humiling na makauwi na ng Pilipinas. Pero aminado ang ating embahada sa Jordan na hindi ito magiging madali dahil sa bakbakan sa Gaza-Israel border. May problema rin daw kung idadaan ang mga Pilipino sa kalapit na Egypt. The exit point near Egypt has been under attack. Kailangan daw magpatulong sa ibang bansa at sa United Nations para makapagbukas ng tinatawag na humanitarian corridor. Handa naman daw ang ating AFP na sunduin sila sa Gaza gamit ang isang C-130 at isang C-295 na eroplano. Labis ang pagdadalamhati ng mga naulila ng 2 Pilipinong nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel noong Sabado. Kinilala ng gobyerno ng Israel ang kabayanihan ng isa sa kanila sa gitna ng karahasan. Hindi ko na po siya mayaka. Hindi ko na po siya mahalikan. Kung uuwi po siya ng abo na lang, paano ko po siya mahayayakap? Wala na po. Mahigpit ang yakap ni Aling Lilina sa larawan ng anak na si Paul Vincent Castelvi. Isa si Paul sa 2 Pilipinong namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel noong Sabado. Napakasakit po. Parang naputulan po kami ng kamay tsaka paa. Mahigit 4 na taon ng caregiver si Paul sa Kibbutz Be'eri na nasa southern Israel malapit sa Gaza. Isa ito sa mga lugar na unang inatake ng grupong Hamas noong Sabado.
Walang nakakaalam sa mga huling sandali ni Paul, pero ang anak ng kanyang employer nag-post sa social media noong October 8 para hanapin ang kanyang mga magulang at si Paul. Hindi na rin masisilayan ni Paul ang kanyang misis at anak niyang isisilang pa lang sa Nobyembre. Labis din ang pangungulila ng nanay ni Angeline Aguirre, ang isa pang caregiver na pinagbabaril ng mga terorista habang nasa bomb shelter. Hindi ko matanggap. Kahit na sinong magulang, hindi niya matatanggap na mawawalan siya ng anak. Nakausap pa ni Nanay Erlinda ang anak nito noong October 6. Kinabukasan, hindi na nakontak pa si Angeline. Nitong October 9, kinumpirma ng kapatid ni Angeline na nasa Israel din ang kanyang pagpanaw. Dumating na sa Binmalay, Pangasinan ang kanyang mister at hiling nito maiuwi agad ang labi ni Angeline. Ang kabayanihan ni Angeline, kinilala ni Jerusalem Deputy Mayor Fleur. Hindi raw matatawaran ang pagkamakatao at katapatan ni Angeline na hindi umalis sa tabi ng kanyang pasyenteng Israeli sa gitna ng karahasan. Ayon sa Department of Migrant Workers, inaasikaso na ang pag-uwi ng labi ni Paul at Angeline. Bukod sa Hamas, nakisali na rin sa rocket attacks laban sa Israel ang grupong Hezbollah na may kontrol sa southern Lebanon at itinaas na ng DFA sa Alert Level 3 ang Gaza na kontrolado ng Hamas at sentro ng pag-atake ng Israel. We're calling for their voluntary repatriation. We're not going to drag them out, pero parang pag-isipan na niyong umuwi and we'll help you get home. May 70 Filipino nationals na ang nagpalista sa ikinakasang repatriation. Isa pang Pinay caregiver ang kumpirmadong nasawi sa pag-atake ng grupong Hamas sa Israel. Sa gitna ng opensiba ng Israel sa Gaza, halos 100 Pilipino sa Gaza ang nagpapatulong ng makauwi ng Pilipinas. Mag-iisang linggo na madugong bakbakan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Isa sa mga naunang insidente ng karahasan ay nang ang Masayasanang Music Festival sa Southern Israel. Nauwi sa pagmasaker ng grupong Hamas itong Sabado. Ayon sa mga otoridad, 260 ang patay sa pag-ataking yun. Sa kasamang palad, kinumpirma ng DFA na kabilang dyan si Loretta Alacre, caregiver na tubong Cadiz City, Negros Occidental. Siya ay 3 Pilipinong nasawi sa pag-atake ng Hamas. Ang labi ni Loretta, kinailangan pang isailalim sa DNA testing. Unfortunately, a lot of the bodies of those who were killed were mutilated or burned or so. No? So that's why it's taking time to determine. Nakikipag-ugnayan na ang DFA sa dalawang kapatid ni Loretta na nasa Kuwait para sa agarang pagpapauwi ng kanyang labi. Confirm niya nga po sa akin na isa yung kapatid namin na nasawi. Nakatakda rin kausapin ng Pangulo ang kanyang mga naulila. Sa ngayon, 3 Pilipino pa rin ang patuloy na hinahanap. Kabilang si Gelinor Pacheco na isang caregiver. Ang kanyang misis na si Clarice, paubos sa raw ang luha dahil sa labis sa pag-aalala. Patagal po ng patagal yung araw na wala siya. Ang hirap po. So 6 ba? 6 or 7? Nag-aantay po kami ng mga anak ko. Okay. At umaasa rin po na makabalik siya ng ligtas. Nakita raw niya sa isang viral video ang isang lalaking kamukha ng kanyang asawa na dinakip umano ng Hamas. Pero wala pang kumpirmasyon ng Philippine Embassy sa Israel kung may bihag na Pinoy ang Hamas. Pinalilikas naman ng Israel sa Southern Gaza ang buong populasyon ng Gaza na nasa hilaga sa susunod na 24 oras. Nasa Gaza ang 131 Pilipino. 72 sa kanila ang nagpapatulong ng makauwi sa Pilipinas. Pero hindi pa ito maikasa dahil sa walang humpay na pag-atake at pagharang ng Israeli Defense Force. We are getting ready. Our embassy in Cairo is sending a team to the border. Ayon sa ambassador ng Palestine sa Pilipinas, kailangan magkaroon ng ceasefire sa border ng Gaza at Egypt o yung tinatawag na Rafah Passage. Is that Israel should open safe corridor and to allow aids to come to Gaza, like food and also to have a truce. Handa rin daw magpatupad ng repatriation ng Department of National Defense sakaling iutos sa ito ni Pangulong Marcos.
Nakatakas man mula sa airstrikes ng Israel, pahirapan naman ang supply ng pagkain at tubig ng mga sibilyang nasa Gaza. Ang isang Pilipina roon, panis na tinapay na lang daw ang kinakain. Inaabangan naman ang pagbubukas ng border patawid ng Egypt para maiuwi ng Pilipinas ang mga Pilipinong naiipit sa gulo. Sa pananampalataya, sumasandig ang ginang na ito habang hinihintay na magbukas ang Rafah border na naghahati sa Gaza at Egypt. Ang border na ito sana ang magliligtas sa mga Gazan na naiipit sa patuloy na pambobomba ng Israel sa Gaza. Desidido ang Israel na pulbusin ang grupong Hamas kahit napatay na umano ang senior security official ng grupo na si Mu'taz Ayid. Sumiklab na rin ang palitan ng pag-atake ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Israel-Lebanon border. Ang mga naiipit na sibilyan sa Gaza, hindi lang kanilang kaligtasan ang inaalala, pati ang paubos ng supply ng pagkain at tubig dahil sa ipinatutupad na total blockade ng Israel. Kaya ang isang Pinoy na hindi makalabas ng Gaza, panis na tinapay na lang ang kinakain. Nagdala namin noon yung pagtakas namin. Ito na lang kinakain, medyo nga panis-panis na nga. May dala din kami mga bottle na elder water. Ang hirap na ng kalagayan namin. Ang DFA, umaasang patatawirin na ng Egypt ang mga banyaga mula sa Gaza. Oras na makatawid ng Egypt, tsaka ililipad ang mga Pilipino pauwi ng Pilipinas. Itinaas na ng DFA ang Alert Level 4 sa Gaza. Ibig sabihin, sapilitan na ang paglilikas ng mga Pilipino. Umaasa ang DFA na maiuwi nito ang lahat ng 131 Pilipino sa Gaza. Pero 78 pa lang ang kumpirmadong gustong umalis noon. Ang iba, hindi pa desidido, ayaw iwan ang mga asawang Palestinian sa gitna ng impormasyong hindi pa lalabasin ng Gaza ang mga Palestine nationals. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa halos 4,000 individual ang nasawi sa gulo. Kabilang sa mga nasawi sa biglang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel noong October 7, ang caregiver na si Paul Castelvi. Patuloy na nawawala ang employer ni Paul na sina Lilac at Terry Kipnis. Naniniwala ang kanilang anak na si Nadav na sinikap ni Paul na maprotektahan ang kanyang mga magulang mula sa Hamas. I'm sure whatever really happened, that Paul was brave and he did everything he could to protect himself and my parents and to try to save everyone's lives because that was the kind of person that he was. Nais daw niyang makatulong sa mga naulila ni Paul, lalo't isisilang pa lang sa Israel sa Nobyembre ang panganay nito.